Sa taas ng footbridge na ito sa Quezon City, isang batang babae ang matyagang nagsusulat at nag-aaral habang suot ang kanyang uniforme. Habang sa tulay ako, susulat po. Inihintay ko para magbigay mga tao. Barya po, para may pambaon din ulit. Binibigyan ko yung mga kapatid ko. Alam ko po na wala kaming pera. Kahit wala po, nag-aaral pa rin para po makatapos ako. Dahil naka-uniforme, takaw pansin ang pagpwesto ng bata sa tulay para mag-aral. Pero sa pag-usisa namin, may mga natuklasan kaming hindi pangkaraniwan sa batang tulad niya. Ang away sa kalsada. Walang pinipiling lugar, oras at edad. Kapag hindi naawat at naiwasan, kaligtasan ng mga tao ang nakataya. Mas malala, buhay ang maaring mawala. Sa isang video, makikitang binuhat at pinaupo ang isang lalaki na biktima pala ng isang rambol. Minaling yung labi, oh. Kung makita ko yung anak ko nandun na nakatakot na ng kumot. 2 oras lang kami nagkahiwalay ng anak ko. Patay na. Sa footbridge na ito, araw-araw makikita ang 8 taong gulang na si Mika, hindi niya tunay na pangalan. Ito ang nagsisilbi niyang tambayan pagkagaling sa eskwelahan. Dito na rin daw niya kasi ginagawa ang kanyang mga assignment. Ano yung sinusulat mo? Sorry. Ganda naman ang sulat mo ha. Anong homework daw? Ano yung kailangan mo daw gawin? Kapansin-pansin ding may katabi siyang garapon. Ilang sandali pa, ilang tao ang naghulog dito ng barya. Ito raw kasi ang naisip niyang paraan para makatulong sa kanyang magulang at para may pambaon sa eskwela araw-araw. Habang sa tulay ako, susulat po. Inihintay ko para magbigay mga tao. Para may pambaon din ulit. Binibigyan ko yung mga kapatid ko. Kulang ba yung binibigay niya, Mama? Opo, marami kami. Para din niya naisipin bigyan ako. Pampito sa 8 magkakapatid si Mika. Inabandona sila ng kanilang tatay kaya ang nanay ang mag-isang bumubuhay sa kanila. Hirap na po si mama, malilit pa kami. Sa kabila ng kanyang murang edad, naiintindihan na raw niya ang hirap na pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Kasi po kulang po yung pera namin doon. Papambayad ba sa kuryente at saka sa tubig, ilaw. Pero may pagkakataon daw na natatakot siya habang nasa footbridge. Ano yung pinakatakot mo habang nandito ka? Kasi baka mahulog po ako. Pag natatakot ako, makakit na lang ako. Tinitaste ko na lang takot ko para makapwesto na ako doon. Sa ibaba ng footbridge, nakapwesto ang maliit na tindahan ni Mika. Dito ko naabutan ang kanyang inang si Grace, hindi niya rin tunay na pangalan. So to, diskarte na lang po yung Opo. Kasi ang tatay ko hindi po nagbibigay eh. Kahit anong gawin ko pong, kahit lumapit na po ako sa DSWD, sa barangay, hindi po nagbibigay ng sustento eh. So, maliban po rito, parang yung ginagawa po ni parang naglilimos na rin po Opo, siya. parang gano'n na rin po. Naawa naman po ako sa mga anak ko, ma'am. Kaya lang, wala po talaga eh. Tulad niyan, nangungupahan kami ng bahay. Bahay, kuryente, tubig, baon nila sa pang-araw-araw, ulam at bigas namin sa pang-araw-araw. May pinapadede pa ako ng 5 years old. Kasakasama raw ni Grace si Mika sa pagtitinda pagkagaling nila sa eskwelahan.
Masaya naman po ko, mama, pag nakakatulong ako sa'yo kasi hindi naman nagbibigay si papa ni ate ng sustento. Tsaka yung tatay ko, sabi niya, ayan nyo ma, pag ako nakatapos ma, hindi na po kayo maghihirap. Pipilitin ko makatulong sa inyo ma. At nang minsang kinailangang gumawa ng assignment ng bata, dito siya sa itaas ng footbridge pumuesto. Sabi ko, nak, bakit sa bahay hindi mo gawin yung assignment mo? Mama, doon na lang po sa overpass para may maawa po sa akin. May magbigay po sa akin ng ng barya, kahit barya lang po. Sabi ko, pwede ka naman nak magtinda ng sampagita. Sagot niya, ayoko po ma, kasi nabubulukan po ko lang bumibili. Hanggang sa ang simpleng paggawa ng assignment ng bata, naging isang diskarte para makaipon ng barya. May nangyari na ho ba sa kanya doon na delikado? Isang beses po nung hinabol siya nung guardian na ang bilis ng pagkatakbo niya, buti ka muna, hawakan siya nung matanda na lalaki na. Kasi paghakbang niya na hindi niya nakaligtaan niya yung isang pagulong, pero agad siya nahawakan. Masakit raw para sa kanya ang ginagawang ito ng anak. Kung mayroon lang naman po tumutulong sa akin na kahit malang isa sa mga tatay nila, wala naman po sa problema. O kaya lang po yung, sabi ko nga po ang tagal po naging solo parent. O kaya 4 piece na lang sana, kahit yun na lang sana. Hindi na siguro mapapadpad mga anak ko dito. Kasi naranasan ko na tumira dito ng mahigit 1 taon sa kalsada kasama ko mga anak ko. Nag-ipon ako ng pera, tiniis namin yung hindi kami gumastos. Kinakailan po namin yung mga bigay ng mga tao. Alas 9 na ng gabi pero si Mika umaasa na madaragdagan pa ang mga baryang maiipon mula sa panlilimos. Ito raw kasi ang ipambabaon nilang magkakapatid sa eskwela kinabukasan. Mula Quezon City, biyahe pa sina Mika ng higit 2 oras pauwi ng Montalban, Rizal. Biyabiyahe na kayo ni nanay, gabi na eh. Pauwi kayo ng Montalban. Nakakarating kayo doon mga alas 11 na. O kaya alas 12, 10. Nakakapag-aral ka ba pagdating mo ron? Opo. Pagkakain, tulog ba agad? Para magising ako ng maaga. Gaano kaaga ka nagigising? 5. 5 a.m. So ilang oras lang tulog mo? Kunti lang. At saka gigising na agad ako. Masakit po. Lalo pag gabi, uuwi po kami. Lalo sa gabi, matutulog ako. Pinagmamasdan ko sila. Kinabukasan, maagang naghanda sina Mika at ang kanyang nakababatang kapatid na si Angel, hindi niya rin tunay na pangalan sa pagpasok sa eskwela. Ito, yung palda niya po, 2 lang din. Isa yung kabibili ko lang sa Divisoria, yung isa luma-luma na. Pardible po, para po maging po. Kasi pag wala pong pardible, naluluwag po, nahuhulog. Yung isa naman masikip yung palda. Kailangan din ng pardible. Oh, dali. Tin, baon mo. Dali mo. O, isuot mo yung ID mo. Kasi hindi ka papapasukin ng gwardiya pag wala kang ID. Nasa grade 3 na ngayon si Mika at kinder naman ang kanyang kapatid na si Angel. Araw-araw, sabay na pumapasok ang magkapatid sa isang public elementary school sa Montalban. Araw-araw po, naglalakad. Next, Mandrada. Kaibigan. Ano kaya po dati ang nilalagay? Pagdating sa kanilang classroom, agad na nilabas ni Mika ang isang notebook na pinaghahati niya raw para sa 2 subject. Kulang po ako sa uniform, tsaka sapatos, notebook, tsaka punta sa lapis, bag. Bakit kulang? Wala po kaming pera eh. Ang mga kakulangan sa gamit sa eskwela ang isa pa raw dahilan kung bakit siya nanlilimos sa footbridge. Alam ko po na wala kaming pera. Kahit wala po, nag-aaral pa rin para po makatapos ako. Pumapasok po kahit walang baon, araw-araw,
para po makatapos ako. Kasi po hirap na hirap po. Hirap na po si mama, malilit pa kami. Doon po lahat ng kapatid ko po makatapos. Ang kanyang mga guro nangangamba sa kanyang kaligtasan sa tuwing pumupunta sa Maynila ang bata para dumiskarte. Unang-una ma'am, bababa ang kanyang performance kasi mahahati yung kanyang focus. Isang focus doon sa kanyang paghahanap buhay sa footbridge at yung focus dito sa pag-aaral. So may tendency na kapag siya ay lumiliban sa klase at absent, hindi po niya makukuha yung ibang competency na dapat ay kanyang napag-aaralan. Isa po yun sa magiging epekto sa kanya. Kung tutuusin, may batas na nagbabawal sa pamamalimos at pagbibigay limos, lalo na sa mga pampublikong lugar o ang anti-mendicacy law. Nakasaad sa batas na ang sinumang bata edad 8 taong gulang pababa na namamalimos o ginagamit ng isang individual gaya ng magulang o kamag-anak ay itinuturing ng batas bilang isang exploited child. Maaari ding patawan ng multa ng hindi tataas sa 500 pesos o pagkakakulong ng hindi lalagpas ng 2 taon ang sinumang mendicant o mapatutunayang gumagamit sa isang bata para mamalimos. The real objective of the law is to make sure na yung ating mga kababayan, regardless of your status, ay wag gawing lugar ng hanap buhay, paninirahan, yung kalsada for their own safety. And yun ho yung paramount natin. Pero may mas malalim na ugat kung bakit ito ginagawa ng mga tulad ni Mika. Dahil kung hindi sila hirap at kung may pagkain lang sa araw-araw, hindi naman daw sila manlilimos. Maaaring ito yung nakita ng mother as a way para to survive. Kasi we know na pag merong problema sa pag-meet ng basic necessities, basic needs like food. Kung may pinag-aralan lang ako, o kaya may natapos ako kahit ano lang, hindi mo sana sila magkakaganyan eh. Kaya nga sinisikap ko, ma'am, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, ginagapan ko mga anak ko sa pag-aaral, makatapos sila kahit isa man lang sa kanila. Masayang-masaya na ako na hindi nila danasin yung dinanas ko. We work hand in hand with the LGU para po alalayan yung ating mga kababayan na nasa lansangan. Sa long-term solution po, ang lagi pong kaakibat dyan, yung ating pong mga Sustainable Livelihood Program. Bibigyan ng mga livelihood grant, livelihood assistance, skills training, binibigay din po ng DSWD yan. Nito lang Huwebes, kinausap ng social worker si Grace at si Mika. Dito ay pinaliwanag sa kanila na kailangang matigil na ang pamamalimos ni Mika para na rin sa seguridad at kaligtasan ng bata. Nagbigay rin ng Department of Social Welfare Development o DSWD ng financial assistance at educational assistance para kay Mika. The bottom line dito ay ayaw po natin yung bata ay mapahamak sa kalsada. Pangalawa, ayaw po natin na yung pag-aaral ng bata ay sabihin natin makompromise because of itong enterprising activity na ito na hindi pinapayagan ng gobyerno. Bago kami umalis, ilang school supplies, bagong uniform at school bags ang ibinigay namin kay Mika at sa iba pa niyang kapatid. Isa lang ang pamilya ni Mika sa mga patuloy na kumakapit sa patalim kaya nauuwi sa paghihingi sa kalsada. Bawal man ito sa mata ng batas, dapat bigyang pansin ang ugat nito, ang kahirapan. Dahil hanggat hindi ito nasosolusyonan, patuloy pa rin silang babalik sa lansangan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Sa cellphone video na ito, nakuha ng isang residente sa barangay Santa Monica, San Luis, Pampanga. Makikita ang komosyon sa pagitan ng ilang kalalakihan. Ilang saglit pa, nakuna ng video ang lalaking naka-pink t-shirt na nakadapa sa tabing kalsada. Isang lalaki ang nagbuhat, humila at nagpaupo sa biktima. Maririnig na pinipilit pa ng ilang residente na manatiling gising ang lalaki. September 30 ng gabi nang makuna ng video ang rumble dito sa Barangay Santa Monica, San Luis, Pampanga. Sa eksaktong lugar na ito, bumagsak ang biktima. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital.
Kinilala ang biktima na si Angelo de la Cruz, 24 years old, residente ng Barangay San Juan, San Luis. Natunto ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Angelo. Kwento ng kanyang inang si Maria de la Cruz. Hindi niya alam na umalis ng bahay si Angelo. Walang kamalay-malay si Maria na nasangkot na ang anak sa gulo. Dumating yung isa kong anak ang sabi, "Mahay ka, si Oge, may nangyari ka." Ang nasa isip ko, baka ako na-disgrasya, ba't ka ako umalis? Baka na-disgrasya. Yun ang nasa isip ko, baka nabangga o na-disgrasya. Bangkay ng madatna ni Maria si Angelo sa ospital. Nung makita ko yung anak ko, nandun na nakatakip na ng kumot. 2 oras lang kami nagkahiwalay ng anak ko. Patay na. Sa inilabas na resulta ng medico legal ng Pampanga Provincial Forensic Unit ng PNP, blunt traumatic injury to the head o matinding tama sa ulo ang naging dahilan ng pagkamatay ni Angelo. Ganun pala yung kinamatay niya, yung binugbog siya. Hindi ko alam kung sino ang bumugbog, kung ano. Hindi ko alam, wala akong alam. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang lugar kung saan nangyari ang kaguluhan na kinasangkutan ni Angelo. Nakausap namin si Erlinda Santos Sagon, may-ari ng grocery store na nakasaksi sa komisyon. Yung naka-jersey, dito siya nahiga. Dito. Banat na ng banat sa kanilang ganyan, suntok ng suntok. Ilang bata yun. Ngayon, may sipa, may tadyak. Si Erlinda rin ang tumawag sa mga pulis para i-report ang insidente. Naisip ko agad, alang makakasolusyon sa rambulan, hindi pulis. Sa tulong ng barangay, nalaman naming may 2 anggulo ng CCTV video na may kaugnayan sa nangyaring krimen. Sa isang anggulo, bandang alas 8 ng gabi, nakunan ang pagtutulak ni Angelo at 2 pang kasama sa isang tricycle. Segundo lang ang pagitan, makikita ang pagsunod ng isang nagmamadaling tricycle, sakay ang ilang kalalakihan. Na agad bumaba at sumugod kina Angelo. Sa isa pang anggulo, nahagip ang rambulan ng 2 grupo. Pinilit pang manlaban ni Angelo sa mga umatake sa kanila. Mula sa pinangyarihan ng rambulan, 1 bloke lang ang layo ng tanggapan ng Barangay Santa Monica. Kaya nakapagtataka na wala agad rumisponde sa insidente. Base sa investigasyon, lagpas alas 8 na ng gabi nang dumating ang mga tauhan ng barangay. Nakausap ko ang ilang barangay tanod. Bakit nagkataon na walang... Opo sir, nung naka-duty po kami, biglang umana po yung panahon, yung biglang kumidlat at saka kumulog, malakas. Siguro po, bandang... Umalis po kayo patungo saan? Pauwi na po sa bahay. Umuwi na muna kayo. Talagang ang ano namin... Kasi masama po panahon. Opo, ang ano namin po, hanggang alas 10 kami po dyan, past 10. Napaaga kayo na Oo, uwi. napaaga po kami umuwi. Hindi naman po namin alam na... May nangyayaring ganun, ano? Aminado ang barangay na may pagkukulang sa kanilang panig. Kung naka-duty po kami, kung inabutan po kami, malayo pong mangyayari, doon pa humaharang namin. Samantala, sa report na inilabas ng San Luis Municipal Police Station, alas 11 na ng gabi nang ipinarating sa kanilang tanggapan ang nangyaring riot sa lugar. 7 ang natukoy na suspect ng mga pulis, kabilang ang 4 na menor de edad. Kasalukuyang nakakulong sa kanilang himpilan ang 3 iba pa. Under preliminary investigation na po, naisampa na po sa Office of the Provincial Prosecutor yung charges na homicide and physical injuries laban sa 7 suspects. 1:30 PM noong October 1, isang insidente naman ng pananaksak ang nakuna ng CCTV video sa barangay Mitla proper sa Porac, Pampanga. Sa video, makikita ang ilang lalaki na naglalaro sa basketball court. Ilang saglit pa, nakunan ang pagpulasan at pagtakbo ng mga tao palabas ng court. Nasundan ito ng aktwal na pananaksak ng lalaking nakahubad sa lalaking naka-black na t-shirt. Maya-maya pa, isang lalaking naka-blue na shorts ang makikitang
napaupo at duguan sa kalsada. Isa pang lalaking duguan din ang napaupo naman sa gilid ng kalsada. Nalaman ng Reporter's Notebook na magkakapatid pala ang tatlong duguang lalaki sa video. Kwento ng isa sa mga biktima na si Martin. Isang grupo ang nagyaya sa kanyang mga kapatid na sina Matthew, 26 years old, at Mario, 25 years old, na maglaro ng basketball. Nung unang game, okay naman po yung laro nila. Tapos, sumunod po, naglaro po sila ulit. Yung mga malapit na pong matapos, nagkakapikunan na po sila. Ano po, sa foul, nagsisikuan po. Doon na raw nagsimulang magkainitan ng dalawang grupo. Yung kalaban, nangaamba po ng suntok. Tapos gumit na po ako, sinabi ko po, tama na yan, tigil nyo na. Sa CCTV video, nakunan pa ang pagkuha ng isa sa mga suspect ng kutsilyo sa isang nakaparadang motorsiklo. Nakita ko yung kuya ko, inahabol nila. Bumalik ulit ako. Kumuha po ako ng bato. Susunod, Pagbalik ko po, ako naman po yung inahabol hanggang sa naabutan po ako. Nakita ko yung kuya ko, inahabol nila. Bumalik ulit ako. Kumuha po ako ng bato. Pagbalik ko po, ako naman po yung inahabol hanggang sa naabutan po ako. matapos ang pananaksak, mismong ang mga magulang nina Martin ang nagsugod sa kanilang magkakapatid sa ospital. Tinawag po ako ng apo ko. Sabi niya, Lola, si Papa duguan. Doon na po kami tumayo at tumakbo na agad lahat sa labas. Dead on arrival nang makarating sa ospital sina Matthew at Mario. Nalagay naman sa kritikal ang buhay ni Martin. Masakit, pero tinibayan ko yung loob ko. Kasi may mga anak pa ako, may mga apo ako. Buntis pa yung manugang ko. Sa dami ng tinamong sugat sa katawan ni Martin, himala na nakaligtas siya. Dalawa pong saksak. Dito po. Magkatabi po yan. Yung isa po sa buto, yung isa medyo malalim po. Tapos dito po sa likod, 5 po daw. 200 meters ang layo ng basketball court sa Barangay Hall. Sa CCTV video, makikitang makalipas ang 4 na minuto, agad na nakaresponde ang barangay sa nangyayaring gulo. Nung pong inabol na, inanap na namin yung sumaksak, hindi na namin nakita. Sinamahan po kami ng mga pulis, pinuntahan namin sa dating tinatrabaho niya, wala na po. Sa spot report na ibinigay sa amin ng Porac Municipal Police Station, alas 4 ng hapon, nang naiparating sa kanila ang nangyari. Sa investigasyon ng mga pulis, nalaman nilang mag-ama ang suspect sa pananaksakin na Martin. Trabado po sila sa paggawa ng hollow blocks. Subo po sila ng Catanduanes, Bicol. Sinampan namin kaso is double murder at saka prostrated murder. Kung tutusin, malaki ang responsibilidad ng barangay at mga pulis kung may mangyaring gulo at krimen sa nasasakupan nilang lugar. Ang mga barangay ay dapat active, dapat 24/7 nga sila pati kapulisan, na hindi dapat nadidelay yung pagresponde sapagkat yung pong mga ganyan ay emergency. Ang problema, may mga pagkakataong hindi sila agad nakakaresponde sa ilang insidente. The effectiveness of their response may be lacking, no? And also capacity. Ang peacekeeping at the community level, that's not an easy thing to do, no? That requires expertise also. Para maiwasan ang tulad ng nangyari sa San Luis at Porac, Pampanga, may paalala ang Department of Interior and Local Government o DILG sa publiko at mga otoridad. Kung napatunayan na meron ngang neglect yung mga tanod, mga official, ay pwede pong maging administrative case yun. Mag-endorse lang po sila ng complaint dito sa yung mga tao na affected. No? They're welcome to send their complaint dito sa DILG. Ita-actionan po namin yun.
Hindi maiiwasan ang pikunan at gulo sa kalsada. Pero may paraan para mapanatiling ligtas at maprotektahan ang buhay ng publiko. At kabilang sa may responsibilidad niyan ay ang barangay at ang pulisya. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.